Nabanggit po kanina ni President Marcos yung garbage problem na bumabara nga po sa mga pumping station. How is the government monitoring po the compliance and implementation po ng Extended Producer Responsibility Law, which requires yung mga malalaking kumpanya na i-recover po yung kanilang mga packaging by 60% po sa taong 2026? Okay. Kinuha natin po mismo ang tugon ng DENR dito dahil nga nakita po natin na karamihan na lumulutang dito sa river ay halos plastic. At kailangan talaga na mas magkaroon ng responsibilidad, magkaroon ng pagpapatupad or pagtugon sa obligasyon, hindi lang ng gobyerno, kung hindi lahat tayo, lalong-lalo siguro ang ating mga kababayan, mga residente, at mga entities or korporasyon. So ang sabi po ng DENR, ito po ang kanilang tugon. Aktibong binabantayan ng DENR ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates. Upang matiyak ang compliance, ang ahensya ay nag-issue ng 155 show cause letters sa mga potential obliged enterprises na hindi tumutupad sa kanilang EPR obligations. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Natutupad at nalalagpasan pa nga ng mga kumpanya ang mga itinakdang target. So, kung ang kumpanya ay tumutupad sa kanilang mga alituntunin at kanilang obligasyon, so makiusap tayo sa ating mga kababayan, mga residente, tumulong po tayo. Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay sa taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste, footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa. Follow-up question, Samuel Medinilla. Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin, na-mention po nila na meron pong na-send ang DNR na 155 show cause order. May company po ba na parang na-penalize na ng DNR for violation ng provisions ng EPR law? Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang ibinigay sa atin, numero na 155, pero siguro mamaya itatanong namin kung may kumpanya na tumugon dahil ang ulat ng DNR ay nag-issue sila ng 155 show cause letters. So, tatanong ko kung dapat na bang banggitin yung mga kumpanyang ito o dapat hindi muna. So, tatanungin muna natin sa DNR, kay Secretary Cuna, kung pwede naming isiwalat kung ano mga kumpanya ito. Last na lang po. Na-mention rin po nila kanina na carrot and stick method po yung ginagamit ng EPR law. Meron po bang mga companies naman na parang nabigyan ng, recognized ng DNR na parang Sumunod. nag-exceed dun sa kanilang target? Yes. Okay, mamaya din ay hihingi natin kung meron silang kopya ng mga kumpanya dahil definitely, ang mga kumpanya naman na sumusunod ay dapat na ma-recognize. So, ibibigay po namin sa inyo kung ano yung mga kumpanya kasi pag good news, mas mabilis ibigay. Pero kung mga maaapektuhan na kumpanya, tingnan po natin kung maibigay agad namin ang mga pangalan na ito. Thank you po. Sunod na tanong, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Yusek. On another topic lang po, sa second quarter survey po ng Okta Research,
tumaas po yung self-rated poverty from 35% noong March, naging 39% po nitong July. And nag-increase din po yung mga families na nakaranas ng gutom from 17% to 21%. Ano po yung nakikita dito ng palasyo na pangunahing dahilan ng pagtaas? And masasabi po ba natin na indicator po ito, Yusek, ng hindi nagiging epektibo or hindi po nakakaabot sa mga pamilya yung poverty alleviation programs po ng administrasyon? Aalamin po natin kung saan po nanggagaling ang mga areas na maaaring nagsasabi na hindi sila nakakaranas sila ng kagutuman dahil itong araw, last week or just this week, ay naging panauhin natin, Lunes, ay naging panauhin natin ang DSWD at ang SWS, kung saan mismo sila ang nag-report na yung walang gutom program ng DSWD, ng Pangulo, ay nagkaroon ng improvement doon sa mga beneficiaries. So, kaya aalamin natin dito dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero. So most probably baka doon nanggagaling yung difference ng dalawang resulta. Most probably. Okay po. Ay, follow-up question po, Ace Romero. Actually, ibang paksa, Yusek. Balikan ko lang kay Gutesa. Since sinabi niyo wala pang reaction ng presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Gutesa doon sa kanyang naunang statement? Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya. Salamat po. Another follow-up, Maricel Hariri, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, you've mentioned nga na nakakabahala kapag may mga ganitong nagsasalita. So how does the government plan to put an end to this false statement? Okay. Mandato po. Mandato po ng mga investigating bodies. Ngayong may umamin at may nagsabi na siya'y ginamit lamang para magkwento ng mali sa isang tao, dapat itong maimbestigahan. Kung sino ang dapat na sampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo,
sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ, at ng mga ibang investigating bodies natin. So, mandato po nila to, lalong-lalo na nakita natin. Pero muli, ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So, dapat po ma-check mabuti lahat, mabalanse lahat. Yusek, ano pong gusto niyong sabihin dun sa mga, especially yung mga gusto pang magsalita, particularly dito sa issue na to, para hindi na maulit yung mga false statements kung sakali? Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung tao na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Pero, ang nais din natin, kung meron naman ding may alam ng katotohanan para ma-pin down, mapanagot ang dapat na mapanagot, maaari na rin po kayong lumabas at makipagtulungan sa gobyerno para yung mga tao na nakakaligtas, huwag na po natin paligtasin. Kung meron po talaga silang kinalaman, pagtulungan na po ng lahat para mabigay lahat ng ebidensya para makasuhan sila. So yun naman po. Pero muli dapat po, totoong kwento at hindi gawa-gawa.